Kabanata 1771. Nang lumabas si Gilda sa bakuran, napansin siya ni Felipe at sinabi kay Woolrich, si Gilda ay lumalaki na ang tiyan araw-araw. Halos nasa katapusan na siya ng kanyang ikalawang trimester, at nagiging mahirap nang itago ito sa iba. Napakunot ang noo ni Gilda. Kailangan na lang nating magsabi kapag hindi na ito maitatago. Iiwas na rin naman ako sa mga pampublikong lugar, kaya hindi dapat magkaroon ng problema kung mananatili akong nasa bahay. Si Frederick ay maliit ang isip, sabi ni Woolrich na mukhang may sama ng loob matapos tignan si Gilda. Tinanggihan ka na niya na pakasalan nang malaman niyang hindi ka na birhen, at malamang na magagalit siya na pinili mong ituloy ang pagbubuntis. Sandali siyang tumigil bago idinagdag, bagaman sigurado akong hindi siya matapang na harapin tayo, hindi pa rin natin pwedeng sabihin sa kahit sino na si Severin ang ama. Medyo nagulat si Gilda sa sinabi ngunit agad niyang naintindihan ang kahihinatnan ng pagsisiwalat ng katotohanan. Tumanggaw siya at sinabi, naiintindihan ko, Dad. Nag-aalala ka na baka maramdaman ng Horizon sect na naloko at naapi sila kapag nalaman nilang ang ama ng bata ay mula rin sa parehong sekta at ako pa ang pinakasalan niya. Ang iniintindi mo ay baka maghiganti sila sa atin dahil dito, tama ba? Tama, sabi ni Woolrich. Mararamdaman nilang nilalaro natin sila at magiging kasinungalingan ang sinasabi natin na nawala ng tuluyan si Severin. Kung malalaman ng mga miyembro ng Horizon sect ang pagkakasangkot ni Severin, maaaring gumawa sila ng matinding hakbang at atakihin ang ating sekta. Magiging mahirap yun lalo na't hindi pa tayo ganap na handa para harapin sila. Naiintindihan ni Gilda, kailangan nating panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng ama ng anak ko. Sana matulungan din tayo ng ating dakilang elder dito. Mas mabuti kung mas kakaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Kapag ipinanganak na ang bata at lumakas na ang ating sekta, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pagsisiwalat ng katotohanan. Siyempre pananatilihin ko ang sekreto, sabi ni Felipe, ngunit parang hindi patas ito sa iyo at kay Severin. Hindi ko iniintindi, sabi ni Gilda, ngunit sang-ayon ako na hindi patas ito kay Severin. Hindi niya man lang maipahayag na ang bata ay kanya. Sinabi naman ni Woolrich, kung gusto nating lumakas higit pa sa Horizon sect, kakailanganin natin ng isang 5th grade low rank na alchemist sa ating hanay. Ito lang ang paraan. Ang 5th grade low rank pills ay sapat na kahit para sa level 3 Royal Saints upang madaling makagawa ng breakthrough. Ang pagkakaroon ng mas maraming level 4 Royal Saints ay tiyak na makakatulong sa atin. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Felipe. Mukhang si Elder Severin lang ang ating pag-asa, batay sa kamanghamanghang potensyal na ipinakita niya kamakailan. Isa na siyang 4th grade high rank alchemist bago pumasok sa Paradise Secret Realm, kaya baka lumabas siya bilang 5th grade low rank na alchemist. Itinaas ni Gilda ang kilay at umikot ang mata. Pero ang pagitan ng isang 4th grade high rank alchemist at 5th grade low rank alchemist ay sobrang laki, at ang hirap para maabot ang susunod na antas ay ilang ulit na mas mataas. Hindi natin dapat asahan ng labis si Severin. Sobra na ang pressure niya. Natuwa si Felipe sa sagot ni Gilda. Tingnan mo, pinagtatanggol mo ang iyong lalaki. Iiwan ko na kayo sa inyong laro ng chess, sabi ni Gilda habang umaalis sa bakuran. Pupunta ako sa hardin para maglakad-lakad. Pagkalayo niya, naisip ni Woolrich, naisip ko kung paano kaya ang ginagawa ni Severin at ng iba ngayon. Sa tingin mo ba nahanap na nila ang miniature Black Tower? Sana nahanap nila. Kung wala iyon, hindi natin maaabot ang lugar na iyon at ang tsansa nating maging Supreme Saints ay halos zero. Tumingin si Felipe sa direksyon ng Paradise Secret Realm at nagdalamhati. Papalapit na ang pagtatapos ng Paradise Secret Realm. Kailangan nating maghintay pa ng 6 na taon kung hindi tayo magtatagumpay ngayon. Lumabas na kami. Sa wakas, lumabas na kami. Sa sandaling iyon, ang mga pumasok sa Paradise Secret Realm ay sapilitang na-eject at natagpuan ang kanilang sarili sa labas. Haha, lumabas ako roon bilang isang level 2 Royal Saint. At 3 buwan pa lang ang nakalipas. Isang lalaki ang tuwang-tuwa. Mukhang isa siya sa mga nakagawa ng malaking pag-unlad. Hek, nasaan ang aking junior sister? Patay na ba siya? Isang lalaki ang nakaluhod sa lupa at umiiyak ng taimtim, na tila nagdadalamati sa pagkawalan ng isang mahal niya.
Noong nakaraan, may magandang tsansa kung 1/3 ng mga kalahok ang makalalabas ng Paradise Secret Realm. Bagaman maraming disipulo mula sa mga second-tier sects ang matagumpay na nakalabas ng buhay, kakaunti ang mga mula sa dalawang first-tier sects, ang Horizon Sect at Highworld Sect. Di nagtagal, lumabas si Severin mula sa realm kasama ang marami sa kanilang mga kasama. Paglabas niya sa realm, napansin ni Severin na kakaunti lamang ang mga disipulo mula sa Highworld Sect at Horizon Sect. Ang natira ay malinaw na ang mga hindi niya nakasalamuhan noon. Gaano pa ba katagal babukas ang wormhole? Tanong ni Severin, habang tinitingnan ang ilaw sa batong pader. Mga 2 oras pa, mawawala ang ilaw pagkatapos noon, na magpapahiwatig na nakalabas na ang mga nakaligtas. Kung may hindi pa nakalabas sa oras na iyon, malamang patay na sila sa loob ng realm, sagot ni Heidi. Tinitignan niya ang 2 sekta at ngumiti. Mababa lamang ang aming pagkawala dahil hindi kami nagpakababa ang bantay, at dahil na rin sa napigilan mong patayin ang marami sa kanilang high-level disciples. Hindi ko masasabi yun para sa kanila. Napansin ng isa sa mga disipulo ng Horizon Sect na dumarami ang bilang ng mga disipulo ng Sky Blue Sect, na labis na naiiba sa kakaunti lamang mula sa Horizon Sect. Nabawasan ang saya ng kanyang mukha, at marami sa kanyang mga kasama ang nakaramdam na may mali. Mabilis lumipas ang 2 oras. Sa 2,400 na disipulo ng Sky Blue Sect na pumasok, 1,800 ang ligtas na nakalabas. Samantala, kakaunti lamang sa Horizon Sect ang nakaligtas kahit na pareho silang nagpadala ng parehong bilang ng disipulo. Nakakagulat ang pagkakaiba. Sa kabilang dulo ng Highworld Sect, tanong ng isa sa kanilang disipulo na galit, ano ang nangyari? Bakit 300 na lamang ang natira sa mahigit 1,000 naming disipulo? Sa puntong iyon, tuluyang nagsara ang Paradise Secret Realm, at alam na ng lahat kung ano ang nangyari sa mga hindi kasama nila. Bumaba ka ng boses. At least may 300 pa rin tayong nakaligtas. Tingnan mo ang Horizon Sect. Pumasok sila na doble ang bilang ng miyembro kumpara sa atin, pero 200 lang ang natira sa kanila. Isang babaeng disipulo mula sa Highworld Sect ang lumapit at pinayuhan ang kanyang galit na kasama. Nagngangagat ng ngipin ang lalaki at sinabi, tinarget ba tayo ng mga disipulo ng Horizon Sect? Marami bang labanan sa pagitan natin at ng kanilang mga miyembro? Tingnan mo ang mga disipulo mula sa iba pang second-tier sects. Mahigit 700 sa 1,000 ang nakalabas. Wala akong ibang paliwanag kung bakit isang first-tier sect na tulad natin ang nagkaroon ng ganitong malaking pagkawala. Maraming disipulo mula sa iba pang second-tier sects at ilang first-tier sects ang nabahala sa sitwasyon. Ngunit, pagkasara ng wormhole, sumakay sila sa kanilang flying swords at mabilis na umalis. Mukhang ang Sky Blue Sect ang may kaunting casualties sa pagkakataong ito. Hinala ko na sila ang nakakuha ng pinakamarami sa atin. Paano nila nagawa iyon? Wala itong sense. Sabi ni Terry na papatayin niya ang kanilang mga miyembro kapag nagkaroon ng pagkakataon. Isang disipulo ng Highworld Sect ang nagsabi ng mapait. Mahirap paniwalaan na si Terry ay maaaring namatay roon, lalo na't nakaligtas pa ang 2 leader ng Sky Blue Sect. Dapat na tayong umalis. Wala na tayong magagawa dito. Siguradong naghihintay na ang ating sect leader at mga elders na makabalik tayo at ibahagi ang ating natuklasan, wika ng isang disipulo habang iniwaksi ang kanyang grupo at pinangunahan sila palayo. Bumalik na tayo sa sekta. Haha, tumawa si Severin at pinalaki ang kanyang flying sword, ganoon din si Heidi. Tinawag nila ang kanilang mga kasamahan at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Sky Blue Sect. Halos lahat ng iba pang disipulo ng sekta ay umalis na kasama ang kanilang mga grupo, ngunit nanatili ang mga disipulo ng Horizon Sect sa kanilang lugar na tila hindi makapaniwala sa katotohanan. Paano ito posible? Isa tayo sa upper-class first-tier sects. Paano mas mababa sa 10% ng ating miyembro ang nakalabas ng buhay? Pumasok ang Sky Blue Sect na may parehong bilang ng kalahok pero mas marami ang nakaligtas. Wala itong sense. Wika ng isa sa mga disipulo na mataas ang attainment. May nakasulat ding pagkalungkot sa kanyang mga mata. Naghunting sila para sa kayamanan sa loob ng realm, at nakipaglaban sa maraming spirit beasts, at nakakalap ng maraming mahalagang bagay.
Ngunit nakatagpo lamang sila ng 8 disipulo mula sa Sky Blue sect sa loob ng 3 buwan, at pinatay nila ang lahat ng 8 iyon. Sa kanilang pagtataya, hindi tatalikuran ng kanilang kasamahan mula sa sekta ang alinman sa mga disipulo ng Sky Blue sect na kanilang nakakasalubong, na magresulta sa malaking casualties para sa Sky Blue sect. Pagkatapos mapatay ang mga miyembro ng Kalabang sekta, maaari nilang agawin ang anumang spiritual herbs na nakalap ng mga patay. Batay sa loika na iyon, inaasahan nilang makukuha ng mga disipulo ng Horizon sect ang pinakamarami sa expedition. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. Ilan lamang ang natirang miyembro nila, habang karamihan sa mga miyembro ng Sky Blue sect ay ligtas. Hindi nila alam na ginamit ni Severin ang 2 buwan upang maglakbay ng malayo gamit ang kanyang flying sword at patayin ang sinumang disipulo ng Horizon sect na kanyang nakakasalubong. Pinalad siyang matagpuan ang miniature Black Tower at ang kanyang mga asawa sa loob ng 1 buwan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon sa killing spree na iyon. Walang awa siyang kumilos kapag nakasalubong ang mga disipulo ng Horizon sect, at parehong marahas ang naging kapalaran ng mga disipulo ng High World sect. Bumalik na tayo sa sekta, tinanggap ng mga disipulo ng Horizon sect ang kanilang malungkot na kapalaran at lumipad pabalik sa kanilang sekta. Matapos ang 3 mahabang buwan, 2 flying swords ang lumitaw sa paligid ng entrada ng bundok ng Sky Blue sect. Tingnan! Nakabalik na si Elder Severin at ang iba. Natuwa ang ilang disipulo, at ang mga nanatili sa pagtatago ay nagmadaling lumabas upang masaksihan ang pagbabalik ng kanilang kapwa-miyembro ng sekta. Sect Leader, nakabalik na si Elder Severin at ang iba. Sigaw ng isa sa mga elders habang sumugod sa bahay ni Woolrich. Nakabalik na si Severin, sigaw ni Gilda mula sa loob ng kanyang kwarto. Nagsimulang umapaw ang tuwa kay Gilda, at agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Nakabalik ng ligtas si Severin, Gilda. Sigaw ni Woolrich nang may kasiglahan. Ngumiti ang elder at sinabi, malaki ang pakinabang na makukuha ng ating sekta kahit na hindi pa natin natagpuan ang miniature Black Tower. 1,800 miyembro natin ang nakabalik, at sigurado akong marami sa kanila ang pinalad na makakalap ng ilang high-grade spiritual herbs. Huhulaan kong may ilang ding 5th grade spiritual herbs ang sa kanila. Mas lalo pang natuwa sina Woolrich at Gilda matapos marinig iyon. Di nagtagal, dumating na si Severin kasama ang iba pa at si Gilda sa open area. Lumipad si Celine patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Haha, ang taas mo na sa 3 buwan na hindi kita nakita. At ang attainment mo rin ay tumaas. Magaling na trabaho, Celine. Ngumiti si Severin habang iniangat ang kanyang anak. Lalong gumaganda ang hitsura mo araw-araw. Lumapit si Sheila na masigla. Hinaplos niya ang maliit na ilong ni Celine at iniangat siya. Hehe, salamat, Mommy Sheila. Natatawa si Celine. Narito ang Great Elder kasama ang sect leader. At siya ba yon, si Miss Gilda? Buntis ba siya? Muling nagbulungan ang ilang disipulo nang mapansin si Gilda at ang iba pang papalapit. Sigurado ba kayo? Mukhang may dinagdag siyang timbang sa mga nakaraang buwan, sabi ng isa pang disipulo nang may pagkalito. Nakatayo si Severin na gulat, iniisip kung naging malapit ba si Gilda sa ibang lalaki matapos nilang pumasok sa Paradise Secret Realm. Ngunit napagtanto niya, halos imposible iyon dahil mukhang papalapit na sa 3 trimester ang kanyang pagbubuntis. Ibig sabihin, 6 na buwan na ang nakalipas nang mangyari iyon, at sa wakas, napagtanto ni Severin na ang anak ni Gilda ay bunga ng kanyang binhi. Alam na nitong walang silbi pang itago ang bagay, ipinaalam ni Woolrich sa lahat, tulad ng napansin ninyo, ang aking anak na babae ay buntis na. Ang kanyang anak ay sa lalaking iyon, at plano niyang ituloy ito dahil ito ay kanyang laman at dugo. Bagaman nagulat ang maraming disipulo sa pagbubuntis ni Gilda, naintindihan nila kung bakit niya ginawa ang desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa sariling laman at dugo ay isang bagay na hindi magagawa ng maraming babae. Gusto kong hilingin kina Elder Severin, Heidi, at Tamara na sumama sa amin sa hall upang magbigay ng ulat at i-handover ang inyong mga nakuha sa Great Elder at Second Elder. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1775.
Maayos na sinunod nina Severin, Heidi, at Tamara ang ilang elders at protectors patungo sa meeting hall. Ang iba pang mga disipulo na pumasok sa Paradise Secret Realm ay nagpunta upang i-handover ang kanilang nakuha kina Felipe at Samuel. Samantala, nagsimulang magkalat ang mga nakapaligid, bagaman hindi maiwasan ang pagbubulungan tungkol sa desisyon ni Gilda na ituloy ang pagbubuntis. May ilan na naintindihan kung bakit ginawa ni Gilda iyon, habang ang iba ay hindi sang-ayon at itinuring itong hindi matalinong desisyon. Ang huli ay nagbunga ng palagay na baka kailangan ni Gilda na ibaba ang kanyang pamantayan kung balak niyang makahanap ng katuwang sa hinaharap. Walang duda na ang desisyon ay maaaring humantong sa malaking kritisismo mula sa iba't ibang panig. Ang anak na iyon ay kay Severin. Sobrang saya ko para sa kanila, sabi ni Sheila ng masaya habang bumalik kasama sina Diane at Sofia sa kanilang tirahan. Agad niyang ibinulalas ang tuwa nang hayaan niyang maglaro si Celine sa labas. Ngumiti si Sofia bilang tanda ng pagsang-ayon. Hindi ko inasahan na mabuntis siya sa unang pagkakataon. Sabi niya, siguro yun ang tinatawag na swerte. Gusto mo rin ba magkaroon ng anak, Sofia? Tayong dalawa ay magkakaroon ng maraming pagkakataon kung gusto mo, biro ni Sheila. Bumantong hininga si Sofia at sumagot, alam natin pareho na delikado ang landas ng attainment. Ang pagkakaroon ng anak ay maaaring magdulot ng abala at dagdag na pasanin. Wala akong balak na magsimula ng pamilya sa ngayon. Tumawa si Diane. Magkakaroon si Celine ng maliit na kapatid na lalaki o babae bilang kasama sa paglalaro sa hinaharap. Maaaring hindi natin alam kung lalaki o babae ang bata, ngunit sigurado akong alam ni Gilda. Malamang na nasuri na niya ang kasarian ng bata. Sasabihin ko sa kanya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sabi ni Sheila ng masigla. Kahit na wala pa akong plano magkaroon ng anak ngayon, mahilig talaga ako sa kanila. Ang mga bata ay sobrang cute. Malamang na nahulaan na ni Severin na ang bata ay kanya, sabi ni Diane, ngunit sa tingin ko hindi pa siya handang sabihin sa kanya na siya ang lalaki mula noong gabing iyon. Nag-isip sandali si Sheila at sinabi, well, buntis na siya ngayon, kaya siguro panahon na para magsabi siya ng totoo tungkol dito. Nagpalitan ng tingin sina Sofia at Diane at tumango. Walang gaanong atensyon si Severin sa pulong at palaging nakatuon ang tingin niya sa lumalaking tiyan ni Gilda. Napansin ito ni Gilda at napangiti, alam niyang ang anak sa kanyang sinapupunan ay sa kanya. Kung hindi sana siya ganoon nakatutok sa tiyan ni Gilda simula nang siya ay mabuntis. Napansin rin ni Woolrich ang titig ni Severin at natuwa rito. Gayunpaman, diretso siyang nagtungo sa punto, nahanap niyo ba ang miniature Black Tower? Tumingin ang lahat ng elders at protectors kay Severin, sabik sa kanyang sagot. Ngumiti si Severin at inilabas mula sa kanyang bulsa ang bagay. Mukhang may sariling espasyo ito, parang storage ring. Hindi ko ito mailagay sa aking ring, at malamang na nawala ito sa aking master sa Paradise Secret Realm dahil kailangan niyang dalhin ito sa sarili niya kaysa ilagay sa ring. Kamangha-mangha, natagpuan mo ito, sigaw ni Woolrich na may kasamang kaunting tuwa. Maingat niyang kinuha ang miniature Black Tower mula sa kamay ni Severin at iningatan na hindi mahulog. Pagkatapos, nagbigay si Tamara ng karagdagang detalye tungkol sa expedition. Gayunpaman, ikinalulungkot naming ipaalam na naging mapanghamon sa amin ang mga disipulo ng High World Sect at Horizon Sect sa loob ng realm. Nagkaroon sila ng malaking casualties, at maraming miyembro ng dalawang sekta ang napatay ni Elder Severin sa kanyang paglalakbay. Nakagawa na siya ng breakthrough sa level 4 Royal Saint, kaya nagawa niyang patayin kahit ang kanilang pinakamagagaling na disipulo. Nang lumabas kami sa Secret Realm, napansin namin na 300 lamang sa mga disipulo ng High World Sect ang natira mula sa 1,200 pumasok. Mas masahol pa ang Horizon Sect, 200 na lamang ang nakaligtas mula sa 2,400. Hindi pwede, sobra ba kayong malupit sa mga disipulo ng Horizon Sect? Napakunot ang noo ng isang elder at nagtanong. Lagi namang kaalyado ang mga ito. Hindi kailangan na kunin ang buhay ng kanilang mga miyembro para lamang sa ilang kayamanan. Kamangha-mangha ang progreso ni Elder Severin, wika ng isa pa na humanga. Lalo na 3 buwan lamang siya sa realm. Ang talento niya ay magbibigay daan upang maging isang prominenteng tao siya sa hinaharap.
Maraming tao ang nagsimulang humanga kay Severin, ngunit si Tamara at Heidi ay hindi alam na naabot na pala ni Severin ang level 6 Royal Saint. Upang maitago ang katotohanan na siya ang lalaki na nakatulog kay Gilda, pinili niyang ibaba ang kanyang attainment level sa level 4 Royal Saint. Ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang tagumpay sa mata ng mga miyembro ng sekta. Ngumiti si Severin at sumagot sa Elder, hindi na nila itinuturing na kaalyado kami, Elder Reynold. Inutusan sila ni Frederick na ituring kaming kaaway sa Paradise Secret Realm. Ano? Sambit ni Reynold nang nagulat. Hindi ko akalaing uutusan ni Frederick ang mga disipulo niya na atakihin ang ating tao sa loob ng Paradise Secret Realm. Walang masabi si Gilda sa sandali, ngunit nagbiro siya, haha. Mukhang hindi pa rin nakakalimot si Frederick sa nakaraan. Siya ang pinaka-petty na tao na nakilala ko. Isipin mo na gagamit siya ng ganitong paraan para maghiganti sa Sky Blue Sect. Tumango si Heidi. Mapalad tayo na kumilos agad, at lahat ito ay dahil sa mabilis na pagkilos ni Elder Severin na hinanap ang grupo ng Horizon Sect kasama ang ilang kasamahan. Lahat ng kanilang nakasalubong ay napatay, at nabawasan ang bilang ng kanilang elite disciples. Pagkatapos ay sinamantala namin ang pagkakataon upang lumusab, kaya nagkaroon ng malaking losses ang Horizon Sect. Namangha si Woolrich at tumango ng kontento. Kudos sa iyo, Severin. Napakahusay ng iyong ginawa. Wala na tayong ibang pagpipilian matapos silang maging mapanghamon sa amin, at makatarungan lamang na pagdanasin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Dagdag pa ni Reynold, Sok. Mahigit 2,000 na kanilang talentado ang nawala sa isang bagsak, at sigurado akong marami sa kanila ay level 8 o level 9 saints. Magagalit ang Horizon Sect kapag nalaman nila ang dami ng casualties. Tumigil siya sandali at idinagdag, ngunit kung marami sa kanilang miyembro ang napatay, hindi ba tayo mahihirapan kung maghiganti sila sa pag-alam na tayo ang may kagagawan nito? Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Woolrich, malamang hindi. Ang anumang nangyari sa realm ay nananatili sa realm. Bukod pa rito, malaki ang sekta nila, at magiging katawa-tawa sila kung ikukwento nila ang insidenteng iyon sa iba. Tumango si Severin. Sa tingin ko rin, hindi natin pwedeng hayaang patayin ng kanilang disipulo ang atin nang wala tayong ginagawa, tama. May karapatan tayong ipagtanggol ang sarili. Sa anumang kaso, karaniwan sa Paradise Secret Realm ang pumatay sa iba at agawin ang kanilang kayamanan. Hindi ko iniisip na may lakas ng loob silang dalhin ang kanilang tao dito at gumawa ng gulo. Paiiyakin nila ang kanilang sarili kung gagawin nila iyon. Tumango si Reynold bilang pagsang-ayon, ngunit nanatiling maingat sa bagay na ito. Maaaring hindi nila tayo direktang hinarap tungkol dito, ngunit ang ugnayan na naitatag natin noon ay nasira na. Kung ang ating mga disipulo ay pupunta sa ibang secret realms o mapanganib na lugar para maghanap ng kayamanan, may malaking tsansa na targetin sila ng mga disipulo ng Horizon Sect. Sumang-ayon si Woolrich sa hinuhal na iyon. Totoo, gusto kong ipadala mo ang babala sa ating mga disipulo at ipaalam na maging maingat sa Horizon Sect kapag magsasagawa ng treasure hunts o iba pang gawain. Hindi matalinong basta silang pagkatiwalaan tulad ng dati. Mapapahamak tayo kung ituturing natin silang kaalyado. Tumango si Reynold. Naiintindihan. Ipapaabot ko agad ang mensahe. Sa sandaling iyon, dumating na rin sina Felipe at Samuel. Nagulat si Woolrich kung gaano kabilis nilang natapos ang kanilang mga gawain. Nakalap na ba ninyo ang kayamanan na nakuha ng ating mga disipulo? Ngumiti si Felipe at sumagot, napakaraming bagay kaya hindi namin agad maisaayos. Nagpasya kaming unahin muna ang lahat at ayusin na lang mamaya. Idinagdag ni Samuel ng medyo nahihiya, medyo nagmamadali kami dahil gusto naming malaman kung matagumpay bang naibalik ni Severin ang miniature Black Tower. Alam naming napakahalaga nito sa atin. Tumango si Woolrich. Natagpuan na ito. Gayunpaman, kailangan ko pa itong pag-aralan upang malaman kung paano nito tayo magagabayan sa lugar na iyon. Sandali siyang huminto bago binigyang diin. Tandaan, huwag ipaalam sa kahit sino ang tungkol dito. Magiging problema ito kung malalaman ng ibang sekta. Maaaring subukan nilang agawin ito mula sa atin. Tiniyak ni Felipe, mananatiling lihim ito.
Tumingin siya kay Severin nang may paghanga at sinabi, "Napakagaling mo, Elder Severin." Ginamit ng ating sect leader ang kanyang matalinong paghatol at napakatalinong desisyon na i-assign ka sa gawaing ito. Ngumiti si Samuel at idinagdag, "At ang ating mga disipulo ay nakakalap ng napakalaking dami ng kayamanan ngayon. Ilang beses na higit kaysa sa dati. May kakaiba rito sa akin. Kahit na maraming disipulo ang nakabalik na may kayamanan, hindi nila pwedeng makuha ng ganito karaming spiritual herbs, combat techniques, at training exercises." Pinaliwanag ni Woolrich ng may ngiting mapanukso, dahil pumatay sila ng maraming disipulo mula sa Horizon Sect at Highworld Sect. Nagpalitan ng nalilitong tingin sina Felipe at Samuel. Pagkatapos, inulit ni Reynold ang sinabi ni na Severin, Heidi, at Tamara kanina. "Hindi ko inakala na ganito karami ang mangyayari roon. Malamang ngayon ay umiiyak na ang mga leader ng Horizon Sect at Highworld Sect." Buntong hininga ni Felipe at nagpatuloy sa pagtawa. Malamang hindi inakala ng Horizon Sect na mararanasan nila ang ganitong nakalulungkot na sitwasyon. Biro ni Samuel. "Sige, lahat, tapos na ang pulong. Magaling kayong lahat sa pagkuha ng spiritual herbs. Sabihan ninyo ang inyong mga kasamahan na gagantimpalaan sila ng pills na naaayon sa kanilang attainment level." "Salamat sa kanilang pagsisikap, naging matagumpay ang lahat," sabi ni Woolrich kay Tamara at Heidi na may ngiti. Nang matapos niyang kausapin ang grupo, lumingon siya kay Severin at sinabi, "Gusto kong manatili ka rito sandali. May nais akong pag-usapan ng pribado." Siyempre, tumango si Severin. Matapos umalis ang iba, tanging sina Severin, Woolrich, at Gilda na lang ang naiwan sa loob ng hall. Tiningnan ni Woolrich si Severin bago nagsalita, "Ipinagbigay alam ko na kay Gilda na ikaw ang lalaking nakasama niya noong unang pagkakataon niya." Nagulat si Severin sa kanyang sinabi. Alam niya, ikaniling ni Gilda ang mata kay Severin at nagbiro, "Nag-alala ako ng sobra dahil sa iyo, alam mo ba? Akala ko ang bata ay sa iba, pero sa huli, sa iyo pala ito." Tumawa si Woolrich. Bago ko sabihin sa kanya, pinag-isipan niyang ipalaglag ang bata dahil hindi niya alam kung sino ang ama. Nang hindi na niya magawa, nagtiwala siya sa akin, at sinabing nag-aalala siya na baka hindi mo na siya tanggapin kung bitbit niya ang anak ng ibang lalaki. Wala akong ibang magawa kundi sabihin ang katotohanan at pigilan siyang magpatuloy. Hindi inasahan ni Severin na alam na ni Gilda ang sitwasyon. Lumapit siya sa kanya at humingi ng paumanhin, "Pasensya na, Gilda. Hindi ako naging matapang na sabihin sa iyo ang katotohanan. Gusto kong sabihin sa iyo kapag sa tingin ko ay tamang panahon na, pero hindi ko alam na malapit ko nang mapahamak ang ating anak sa aking ginawa." Tumingin siya sa kanya ng seryoso at nangako, "Tinitiyak ko sa iyo na ako ay mananagot para sa iyo at sa ating anak, Gilda. Tunay kitang minamahal, at sana bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan kayong dalawa." Naging emosyonal si Gilda sa narinig, ngunit nagkunwaring galit at ikinikiling ang mata niya at nagbiro. "Paano ko nga ba sasabihin na hindi habang buntis na ako sa iyo?" Ngumiti siya at idinagdag, "Nagtataka ako kung bakit ang lalaki noong gabing iyon ay hindi nakaranas ng malaking breakthrough sa attainment tulad ko. Sinabi ng tatay ko na ginamit mo ang isang teknik upang ipagpaliban ang breakthrough at itago sa akin ang katotohanan." "Haha," tumawa si Woolrich. "Sa tingin ko ito ang tadhana. Kung hindi, magiging maayos ba ang relasyon ninyo? Anyway, lalo lang akong nabigo sa mga ginawa ni Frederick kamakailan. Buti na lang at hindi nagpakasal si Gilda sa ganoong petty na lalaki." Tumango si Gilda. "Oo, mas mabuti si Severin kaysa kay Frederick." Tinanong ni Woolrich, "Naabot mo na ang level 4 Royal Saint ngayon, hindi ba? Nagamit mo na ba ang lahat ng enerhiya sa katawan mo? Mahirap makagawa ng ganitong malaking breakthrough kung hindi." Nahihiyang inamin ni Severin, "Sa totoo lang, level 6 Royal Saint na ako ngayon. Palaging may posibilidad na mahulaan ng ibang disipulo ang kinalaman ko kay Gilda noong gabing iyon kung malalaman nila ang tunay kong attainment level, kaya sinisikap kong itago ang aking lakas." "Level 6 Saint ka na." Genuinely nagulat si Gilda dahil nalampasan na ni Severin ang kanyang attainment. "Level 6 Saint, kamangha-mangha. Maaaring makasabay ka na rin kay Felipe, kasi level 7 Saint lang siya ngayon," sabi ni Woolrich na masaya.
Naiintindihan niya kung gaano kahirap makagawa ng breakthrough pagkatapos maabot ang Royal Saint. Mas lalong tumataas ang hirap kung level 5 o 6 Royal Saint ka na. Sa breakthrough ni Severin sa level 6 Royal Saint, maaaring ipagyabang ng sekta na may isa na namang makapangyarihang individual. Tumango si Severin at pinaalalahanan sila, ngunit napakahalaga na itago muna ang bagay na ito. Maaaring magduda ang ibang disipulo kung biglang tataas ng husto ang aking attainment level. Maaaring maramdaman ni Frederick na may kakaiba, at siguradong lalong magagalit siya kung malalaman niyang ako ang lalaki kay Gilda noong gabing iyon. Hindi ko na maisip kung paano siya kikilos kung malalaman niyang tinanggap mo ako sa halip na palayasin. Posible pang pasimulan niyang utusan ang Horizon Sect na direktang harapin tayo. Tumawa si Woolrich. Pareho tayo ng isip. Hindi natin pwedeng ipakita ang iyong attainment level o ang koneksyon mo sa ama ng bata. Dapat manatiling lihim ang dalawang bagay na ito sa ngayon. Naiintindihan ko ang dahilan kung bakit hindi dapat ipahayag na ako ang ama, pero pwede ba akong makasama si Gilda? Ang pinakamasama na pwedeng mangyari ay baka isipin ng iba na ikaw ang napiling tagapagmana. Tumawa si Woolrich sa suhestyon, haha. Ayos lang iyon sa ngayon. Kailangan mong tiisin ang ilang chismis, pero sa huli ibubunyag natin ang katotohanan na ikaw ang ama. Darating ang araw na magiging makapangyarihan ng ating sekta at hindi na kailangang matakot sa Horizon Sect. Ngumiti ng kalmado si Severin. Hindi ko ito iniintindi. Ang mahalaga ay alam kong sa akin ang bata. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa akin. Ibig bang sabihin nito masasabi ko na sa iba na ikaw ang aking katuwang? Tanong ni Gilda na may ngiting nakikita sa labi. Tumawa si Severin, syempre. Pwede mo na rin silang sabihan ngayon kung gusto mo. Haha, okay. Tutulungan kitang ipakalat ang balita. Mabilis itong malalaman sa sekta kapag ipinaalam ko sa ilang elders at protectors, anunsyo ni Woolrich. Labis siyang nasiyahan kay Severin hanggang ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Severin kay Woolrich, sa tingin ko hindi na magtatagal at hindi na maging mahina ang sekta natin, pero mahalaga na hindi tayo magmadali na pumasok sa lugar na iyon kahit na maunawaan mo na ang lihim ng miniature Black Tower. Kailangan nating matiyak na tunay na malakas ang sekta bago tayo pumasok, dahil hindi ko inaasahan na dadalhin natin ang buong sekta. Sobrang dami ng tao, baka magdulot ng hindi kanais-nais na atensyon. Tumango si Woolrich. Tama ka, Severin. Sa kasamaang palad, magiging mahirap para sa sekta natin na lumakas ng husto para hindi na matakot sa mga disipulo ng Horizon Sect. Ako ay level 8 Royal Saint, kaya hindi ako makakatalo sa mga level 9 Royal Saints. Huwag nating kalimutan na marami pang makapangyarihang Royal Saint sa Horizon Sect kaysa sa atin. Malaking tulong ang kakayahan mo na mag-refine ng 4th grade high rank kills, pero para lang makatulong sa ating saints na makahabol sa kanila. Malayo pa tayo sa bilang ng Royal Saints. Kabanata 1780. Sa kanyang gulat, ngumiti si Severin at sinabi, haha, wala kayong dapat alalahanin. Maghahanda ako ng ilang 5th grade low rank pills para sa inyo agad. Inabot ni Severin ang kanyang kamay at ipinakita ang 5 5th grade low rank pills. 5 pills lang ang meron ako sa ngayon, pero para ito sa paggamit ninyo. 5th grade low rank pills. Level 5 na low rank alchemist ka na ba? Parang panaginip ito, tinapik ni Woolrich ang kanyang hita para siguraduhin totoo ang nangyayari. Walang 5th grade low rank alchemist ang Horizon Sect, tama ba? Siguradong si Severin ang nag-iisang 5th grade low rank alchemist sa mundo, sabi ni Gilda na masaya. Ang mabilis na pag-angat ni Severin sa pagiging 5th grade low-rank alchemist ay kamangha-mangha. Napakagandang balita ito. Kung makakagawa ka ng daan-daang 5th grade low-rank kills, matutulungan natin ang marami sa ating sekta na maging level 3 o kahit level 4 Royal Saints. Haha, ang biglaang pagdami ng Royal Saints ay magbibigay sa atin ng kakayahang makipagsabayan sa Horizon Sect, sabi ni Woolrich na masaya. Dahil sa tensyon sa Horizon Sect at si Severin bilang ama ng anak ni Gilda, ang tanging paraan para malutas ang kanilang sitwasyon ay palakasin ang Sky Blue Sect. Sa huli, mahirap itago ang katotohanan, at pwedeng sumiklab ang gulo kung aksidenteng malantad ito.
Matapos mag-isip sandali, idinagdag ni Severin, kailangan kong maging 5th grade medium rank alchemist kung nais nating higitan ang Horizon Sect. Epektibo ang mga pills na magagawa ko para sa level 6 Royal Saints. Maaaring maliit lang ang epekto ng isang pill, pero 2 pills ng regular ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Maaari kang makagawa ng breakthrough sa level 9 Royal Saint. Nasa peak stage level 8 Royal Saint na ako, at malapit na ang breakthrough. Mas kaunti ang epekto ng 4th grade pills, pero mas mataas ang tsansa ng tagumpay sa 5th grade medium rank pills, sabi ni Woolrich. Tumingin siya kay Severin, aasa ako sa iyo para dyan, aking manugang. Namula si Gilda at ikan-iling ang mata kay Woolrich, bakit mo siya tinatawag na manugang? Bakit hindi ko siya tatawaging ganoon? Ngumiti si Woolrich. Siya rin ang magiging manugang ko balang araw. Magdaraos ako ng marangyang kasal para sa iyo sa loob ng 1 buwan, at ipagdiriwang ng buong sekta ang masayang okasyong ito ng ilang araw. Pwede kayong magsama bilang mag-asawa pansamantala. Nahihiya ang mukha ni Gilda. Pero mga practitioners tayo, Dad. Hindi naman natin binibigyang halaga ang formalidad, kaya kalimutan na lang at laktawan na natin iyon. Ngunit iginiit ni Woolrich, hindi ko papayagan. Isa lang ang anak ko, at kahit hindi ko imbitahan ang ibang sekta, ang pinakamaliit na magagawa ko ay isara ang ating pinto sa labas at ipagdiwang ito ng 3 araw. Tumawa si Severin, haha, kailangan mong sundin ang hiling ng aking biyenan, Gilda. Ikaw rin. Ikan-iling ni Gilda ang mata kay Severin. Ang marinig siyang tawagin si Woolrich na kanyang biyenan ay nagpasaya sa puso niya.